Hi guys! Welcome back to Dudut's Kitchen! At dahil kasama ko ngayon si Garding, ang taong gising sa umaga, tulog sa gabi, ang gagawin namin ngayong gabi ay breakfast. Breakfast kasi kakagising ko lang. Alam mo ba yung English breakfast? Ano yun? Pilipino tayo. Yun na nga eh. Yung English breakfast is a set group. May hash brown, sausage, bacon, bread, tomato, beans, bread. Actually, si English breakfast, Doy, maisingit ko lang. 14th, 15th century, nag-umpisa siya sa London. Doon siya nag-original. Tagal yun. Kung may end-pass, may bypass. Ngayon, ang gagawin namin ay English breakfast. Mabilisan lang to, sobrang bilis lang nito. Sige, simulan muna sa bacon. Guys, okay na. So, habang niluluto yung bacon natin doon, para mabilis yung trabaho, gagawa na tayo dito ng baked beans to na nasa delata. Nalagay mo lang siya dyan. Pwede na siya kainin ng ganyan. Pwede na. Kaya ako siya gustong initin kasi gusto ko siyang lagyan lagi ng cumin. Yan. Oregano. Siyempre, uy, konti lang. Konti lang. Hindi ka nagmamanga. So, sinasabi mo sa akin, Cards, na hindi ka pa nakakain ng English breakfast? Hindi ko pa natatry siguro yung legit na English breakfast. Bango, di ba? Bango. Tapos patutuyuan mo yan. No. You speak in English. I'm the director here, so you speak in English. Oh, sir. Good day. Good morning. Would you like to have some beans? Stop it! Tagalundon. Update, ito na po yung nangyayari sa bacon namin. Yung English breakfast ba pwede sa UAE? Oo naman. Ano na yun? Abu Dhabian breakfast. English breakfast ba pwede sa Bombay? Bro, dito ako, pre. Pwede. Ang daming magagandang hotel sa Dubai, kaya feeling ko, May English breakfast. lagi talaga. Pero iba lang yung version. Iba yung version. Binabati namin kayo mga kabayan. Kabayan! Shoutout sa inyo! Tagalondon. Bango! Ayan, Papa Mints, doy. Galing. Onting salt. Pinareduce ko siya kasi usually siniserve ang English breakfast ng sama-sama sa isang plato. Tapos, kailangan marahan lang din yung pagkakahalo kasi nadudurog yung beans. Yung talagang gentle lang. Yung gentle. Putang ina mo! Ayan, pwede na yan. Okay na yan, Lord. Dahil ako ang guest, ako magsasali. Diba? Medyo natuyo siya. Next! Sausage. Dahil may oil na yan, tama mo na yan. Ganda. Ang bango. Dati di ba nagtatrabaho ka? Oh. Kung nagtatrabaho ka, bago pumasok, sureball na kapag almusal ka. Hindi, ang ginagawa ko noon, yung tapat ng pinagtatrabahoan kami karinderya, parang nagtitinda sila ng mga skinless na longganisa, 6 na piso isa, 10 piso yung itlog. Yung gano'n. Mahitawid, mahiraos. Alam mo, pumuputok sa TikTok ngayon yung mga nagbebenta ng iba't ibang ulam for breakfast. Ngayon pumuputok, pero dati pa yung mga ganun. Yung mamimili ka, bacon, itlog, hotdog, baloney, embutido, sangag, pwede mong dagdagan ng kanton. So, hindi ka na nag-aalmusal sa bahay, rekta na sa opisina. Rekta na, trabaho na, doon na. Ako kasi, sa trabaho ko noon, panggabi ko. Ang kain ko talaga, kinabukasan na ako mag-aalmusal. Karinderya din. Napaka-importante ng agahan sa katawan ng tao. Alam mo ba kung ba't tinawag na breakfast yung breakfast? Kasi, i-break mo yung overnight fasting. Yes, oo. Pagdating ng umaga, wala ka ng fasting. Be-break mo na siya. So, kasi hindi naman tumitigil sa pagtatrabaho yung katawan natin habang tulog, diba? May mga nangyari pa rin sa katawan mo kahit tulog ka, gano'n. Nag-burn ka pa rin ng calories kahit tulog ka. Tapos nakapag-burn ka syempre kung gising ka. Oo, kasi may activity eh. Oo. Patuloy pa rin gumagana yung katawan mo kahit natutulog ka. Pagkagising mo, yan, para mabawi mo yung mga electrolytes, mga glucose, mga energy ma-replenish. Kailangan mo kumain. Tuto na yung sausages natin. Next, maglagay na tayo ng kamatis. Kung mainit pa yan, may natin ganito. Okay na yan, sama-sama na lahat yan. Yung niluluto ko para lang lumambot yan. Ganito talaga yung English breakfast kasi pupuntahan kami ni Chloe na Boracay. Gusto ko talaga yung accommodation na pupuntahan namin sa Boracay. May breakfast, tapos English breakfast talaga pinipili ko. Dahil Pinoy ako, lakas ko kumain. May tinapay na, pero manghihingi pa ako ng rice. Nag-shoot kami ni Ninong Rai sa Vietnam para sa series na Let's Feast Vietnam. I'm letting go! Team Philippines kami doon para sa show na yun. Para siyang Amazing Race na may halong luto-luto na challenge. Ganyan. Parang yung mga Koreans lang ang hindi nagra-rice talaga ng masyado. Sa Southeast Asia? Oo. Yung mga Taiwanese, mga taga-Hong Kong, Vietnamese, tayo ang lakas magkanin. Every kain namin, kanin ang gusto nila. Eh di pinakita namin ni Ninong Rai doon yung mga kain namin. Sabi nila para daw kami nabumukbang. Boom, ganda oh.
buong existence mo, anong pinakamasarap na breakfast na subukan mo? Ano? Malasadong itlog, danggit, hotdog. Yun, panlasang Pinoy. Tangina mo, YouTube channel yun. Sorry. Idol, panlasang Pinoy, idol. Ang breakfast ko lang kasi lagi ice coffee lang eh. Tangina kasi, gabi ka na kasi magising eh. Oras natin ngayon guys, 9:15 na. PM gabi na. Kasi itong kawali nga pala na gamit ko galing Wokbang. Kaya siya maganda kasi tinan nyo. May lock dito, ito unlock, and then the rest mo dito para mag-total unlock siya. Pwede na rin siyang plato. Yes, pwede siyang pang serving. Ano ko mawak ng gunting? Ganyan. Mali. Yung ring finger yung nakapasok sa loob. Bakit? Ito pang gabay. Dalawa. For mobility and stability. Sige nga. Kasi pag ganito ka umawak, di siya stable. Pag ganon, mas stable siya. Mapamaliit, mapamalaki anong klaseng gunting, ganon yung hawak. Putang ina, parang nagbibenta. Ako, ang pinakamasarap kong almusal, walang tatalo. Pandesal na may itlog, medyo maalat-alat. Pero kung bibigyan mo ako ng kanin, Iulam mo yung pandesal. tangina, may classmate akong ganyan dati. Ang baon niya, tinapay. Sabi ko, kaya mo yan? Baon mo, tinapay lang. Putang ina, nung tinignan ko yung palaman niya, fried rice. Yun ang tinatawag na Pinoy burrito. Pandesal yung ginamit. Lahat ng bansa, sa tingin mo, kanino ang pinakamasarap na almusal? Bawal Pilipinas. Palagi kasing sinaserve sa mga hotel na restaurant, English breakfast eh. English Saka breakfast. continental. Mga European countries. Laging ino-offer na breakfast. Yan ang pinakapasok sa panlasa ng lahat. Steve, anong breakfast sa country nyo? Hindi sila nagbe-breakfast. Umaga pa lang trabaho na kayod na. Ano ba? Bread. May tinatawag na roast pang. Ina-oven siya. Tapos yung tinapay niya, isang full na talaga. Tapos dal. Ano yung dal? Dal. Yung kulay yellow. Puta manika. Makain kayo ng Barbie. Hindi yung parang... Hindi, kakainin yung katawan. Tapos, kakainin mo pa yung ulo. Akin na lang. Yung kulay yellow siya na parang munggo dal pero kulay yellow. Para siyang Cerelac yung ano niya. Gawa siya sa Gawa sa Barbie. Asian din sila eh. Sri Lanka eh. Yung sa India, laging carbs on carbs yung breakfast. Kaya ang lakas ng mga energy ng mga yun. Next natin, hash brown. Pagka na, mainit na, lagay na natin. Ano nga ako, conspiracy theory nga ako sa mga hash brown. Ano? Yung mga hindi nabebentang french fries sa mga fast food, yun daw yung ginagawang hash brown. Totoo ba? Sabi, para siyang gayat-gayat na french fries. O, tsaka may kulay na siya agad, no? Conspiracy theory ko yan ha. Ayun na, sa mga fast food chain dyan, kala nyo maisan nyo si Carding, hindi siya umorder ng hash brown nyo. Pinaka-ayokong breakfast. Nakakain ka na ng itlog dun sa, yung mga microwave. Oh. Parang gelatinous na siya masyado. Parang firm na firm na. Oo, yun. O parang ako kumakain ng eraser. Itlog ang ulam mo, lalo sunny side up, gusto mo malasado. Oo. Ako, ganun Or din. scrambled. Oo. Pero yung parang matigas na yung ano niya, Oo. matigas na yung itlog. Pero usually sa mga karinderya, Yung pagkakaluto niya, yung bilog na bilog. Nakakabuisit yun. Tinapay sa umaga o kanin sa umaga. kanin. Tangina contradicting yung sinasabi ko. Yung paborito kong almusal, pandesal tsaka itlog. Pero nung pinapili, tinapay o kanin. Ibig sabihin niya, masiba ka talaga. Ang sarap nito, hayo. Na-excite ako, nagugutom na kasi. Eto, hindi ko alam kasi hindi naman ako palaluto. Totoo ba na pagka nagluto ko ng minudo, i-rep mo kasi ano na, matutulog ka na. Kinabukasan pag kinain mo, mas masarap. Mas masarap. Ito, natutunan ko lang. Kailangan daw lulukutin siya. Hindi siya flat. Oo. Hashtag, hash brown. Sunod na natin, itlog. Kaya mo gumawa nung gusto mong itlog? Yung malasado? Sige. May napanood ako, parang sinabi ni Gordon Ramsay, ang pinakamahirap daw na lutuin ng perfect is yung itlog. Ay, si Gordon Ramsay, paminsan may masabi na lang yun. Hindi, joke lang. May standard ba ng pagluluto ng itlog? Ano sana sabi niya? Mahirap daw siyang lutuin, kaya napakasela niya yung mga poached egg, yung mga... May napanood akong ganun ginawa niya eh. Pinakamahirap daw lutuin ng itlog. Yan, yung perfect egg. Siguro mahirap kasi tanginang hirap naman talaga i-manage nito eh. Kailangan tama yung temperatura para hindi magbabubbles ng ganyan. Oo, tama ka dyan, Gordon Ramsay. Shit, nabasag! Hirap nga talaga niyan lutuin. Pero mo, katulad niya, nabasag ko yung dilaw. Parang basa-basa pa. Bobo! Saan mo siya biniyak? Yan. Kasi, dapat dito ka na lang sa flat surface magbibiyak ng itlog. Meron pa sa TikTok ah. Ano? Ilalapag lang sa plate yung itlog. Tapos, automatic crack na siya. Gusto mo, bato ko sa'yo to. Perfect crack to eh. Ay, yung babagsak mo lang daw sa ano, pak! Tapos rekta na. $1 billion question. Para sa'yo, ano nauna? Itlog o manok? Question about faith daw yan ah. Para sa'yo, ano nauna? Manok talaga. Bakit? Justify mo yung sagot mo. Yun lang yun. Pwede talagang mag-ano eh.
Putang ina, ano? Hindi, itlog na lang. Nauna talaga yung manok. Kasi wala naman sinabi sa Biblia na gumawa ng egg, di ba? Tapos, based on science, itong mga shells na to, yung mga proteins na yan, Calcium. Calcium, kung ano man yung pagkakagawa dito sa egg na to, walang makakagawa nito kundi yung hen. Ibig sabihin, required muna na magka-hen bago magkaroon ng egg. Yun na nga yung sabi ko. Yun na yun. Kaya manok talaga na una. Ito sana perfect na Lord. Para sa akin, perfect na itlog. Yung nasa gitna yung dilaw eh. Nauna ako kaysa manok. Kaya Yan. mag-alala guys, sa mga niluto ni Dudut, wala pang nasayang. Lahat ng tao dyan, kung nakikita niyo yan, lahat dyan, masisiba. Ubus po yan lahat. So, ang gagawin natin, dahil dyan natin na-assemblein, 2 itlog tayo. Tapos tanggalin na natin tong oil, palitan natin ang butter. Para saan yung butter? Bakit hindi na lang butter yung gamitin na pamprito? Kasi mahal. Magandang tanong yan. Alam mo bakit? Yung isang beses, eto, pinagalitan ako nito. Nagprito ako gamit ko olive oil. Mali daw yun. Dapat daw yung mantikang tama lang, yung regular lang. Pare-pares lang naman sila nakakaprito eh. Mag-i-steak ako noon. Pag sa steak kasi, ang hanap mo, yung sear, yung crispy. Ito yung arneno, ito yung magkabila ang side niya. Tostado to. Yung juices sa loob, wala nang lalabasan. Pag nirest mo yung steak, pasok sa loob lahat ng flavors, sisirado nung sear. Hindi mo makukuha yung sear na yon, for me butter talaga, hindi mo ma-achieve yun pag diretso butter. Kasi yung butter, mababa yung temperature, pinaka-highest temperature na makuha niya. Masusunog na agad siya. At saka, hindi mo makukuha yung magandang itsura. Mababa kasi yung temperature. Matataas na temperature na oil, yung grapeseed, avocado. Yung vegetable oil, mas mataas yan kumpara sa olive oil. Sabi ko, ito na lang. Yan na, tinutos na natin yung muffins natin. Pag talaga, pag tinapay talaga tapos mantikil yan, sarap. Ganda. Ang sarap nito. Pita ka. Tingnan mo to. Sorry nyo kami kumain. Kuha ka ng toasted bread. Tama yan? Iba yung dala ng tinapay, nung English muffin. Yung beans, guys, hindi siya epal. Nakikijive siya dun sa mga kasama niya. Kaya mong everyday yan yung kainin mo breakfast, ano? Pag marami kang pera. Pag ganito, lagi nga, good morning talaga. Pag ito ang breakfast mo. Kung ganito ulam natin, parts, pagpasok pa lang dito, good morning, Garding! Alam kong kalayawan to, pero hindi naman siguro masama kung minsan tumesting tayo ng gento. Ang sarap. Guys, babay na. Antok na ako. Ito para sumikat. Ito sarap kasi, nawawala ako sa thought ko eh. Ano yung mga sikat na dish natin? Ang dami nating sikat na dish. Alam mo ba yung tortang talong? Na-declare yun as top 1 most delicious omelette dish sa buong mundo. Para ang isang dish sumikat, kailangan ganun talaga kasarap. O dahil tapos na tayo sa English breakfast, gagawa na tayo ng ganito natin, Pinoy version. Longganisa. Ang pinili ko yung pinaka-paborito ko, lokban. Ito, matamis, tocino. Onikot. Tapos, syempre, itlog. Ito yung kaldereta natin kagabi. Ayan guys, kaldereta namin kagabi. Game! Init mo na! Ito, puta. Magkasuntukan na. Konting danggit. Meron tayong sardinas. May gusto kong gawin sa sardinas. Gusto ko siyang tanggalan ng sauce. So, unahin natin ang longganisa. Yun yung laman ng namin, Pinoy breakfast namin. May nagsabi sa akin, kasi nung TP Fair, may breakfast tayo doon na longganisang lokban. Kinakain daw to? Sino nakakaalam? Ako tinatanggal ko din, pero sabi kinakain daw to. Pero nakakakita ko sama sa perito talaga. Sama talaga to. Pero di ko kinakain yan. Pag bagong tuli ka, di ba yun yung natatanggal? Ang ganda naman ng longganisa mo, German ka. Ba't pala hindi ka natuto magluto, Pisan? Bobo ko eh. Sino ba nagluluto sa inyo? Nanay ko lang. Tapos ayaw niyang pinapakilaman siya. Tapos ang ginagawa niya, yung mga pinaglutuan niya, ako naglilinis, ako nagliligpit. Ganun. Pero si tita, masarap magluto. Duy, the best. The best yun, nanay ko. Medyo magkalasa kayo ng ng lutuan. Anak, liga. Si Carding kasi mahilig sa ulam to eh. Mahina sa kanin to, mahilig sa ulam to eh. Ay, parang pwede na yung part. Dahil may natutunan ako kay Carding, trample ko siya. Guys, comment nyo nga sa baba kung ano ibig sabihin ng pag-crumple ng papel. Nabububuhan ka na ba sa akin? Hindi, gumagaling ka na nga agad, fast learner ka. Bilis mo talaga matuto. Agad na natin to. Ito na. Buksan niyo yung mga bintana! Sobrang bilis lang nito, guys. Ito yung kinain ko kanina eh.
Mama mo, danggit. Sarap sana mag-fried rice dyan, kaso wala tayong kanin. Mga sardina, sobrang lambot niyan eh. Kaya pag pinrito siya, baka mag-crispy yung labas, tapos lumambot yung loob. Wow, social yung sardina. Pak! Pak! Hinahanapan ko nung pwede kong dahilan kumain ko pinrito yung sardinas. Happy New Year, everyone! Nagagalit yung God of Sardines. Hindi daw siya dapat iprito. And yan guys, meron na tayong tinatawag nating fried sardines. Pag magbibiyak ng itlog, sa flat surface lang. Pak! Dali! Dali. Plato ko na ako. Plato kuha ka na, Pards. Shit, hindi ko pwedeng masira to. Itong pinakamagandang itlog na nagawa ko sa buong buhay ko. Hindi ko pwedeng masira, ha? Iba ka na talaga, dude. Grabe ka na. Para ka nang si Egg God. Malabo mo na akong matalo kung pasarapan lang ng itlog. Mamaya titikman ko itlog. Okay, next. Ay, eto, may tanong ako sa'yo. Ah. Ako, di ko alam kung paano magluto ng tosino. Kahit Ba't daw ibang klase yung nakikita kong paraan kung paano nilulutuin. Yung iba, rekta sa mantika. Yung iba, walang mantika. Yung iba, tubig Tubig muna. lang. Ano ba talaga dapat? Pag frozen, rekta tubig na. Ngayon, diniretso ko na kasi hindi naman na frozen tong natin, tosino natin. Rekta ko na luto, nilalagyan ko ng tubig, mainit, tapos hintayin ko matuyo. By the time na matuyo yung tubig, prito na. Kasi medyo gusto ko talaga ng tosino eh. Kasi masarap naman talaga ng tosino eh. Nung nagda-diet tayo, yung chicken breast, bago ko siya ipasok pa lang sa ref, pinamarinate ko na siya ng maraming asukal. Sa tosino pala, ayoko nang masyadong sunog. Gusto ko yung... Sir, ano ka ba? May kinagaan. Gusto mo main? Sir. Sa mga makakapanood nito, huwag niyo ako husgahan ha. Hindi ko pinasok to, di ko liga to. Kasi kung masarap kanina yung English breakfast, ay po, mas masarap to. Okay na din yan, nice. Nice color, okay na yan. Coach, ayos ba ko? Nice color. Makikwento ko lang, alam ng mga kaklase ko to. Nung elementary ako, bakong ko lagi ulam. May dala pa ako obrelata. Sinugod ako ng nanay ko sa school kasi dinala ko yung obrelata. Tapos nung nakita niya, pinalo niya sa ulo ko. Ayoko pa umamin. Nagmamatigas pa ako, sabi ko. Hindi ko nga po dala. Hindi, kunin mo. Hindi ko dala, promise. Kunin mo. Ba't anong gagawin mo? Pambukas ka ng ulam. May dilata ba ang wow ulam? Akala ko sachet yun. Rich kid ka kasi. Ano yung ulalam? Yun yung nasa sachet. Yun nasa sachet. Oh. The butter is melting, my friend. Pandesal! Pero kung paano natin ginawa yung muffin kanina, ganun din natin gagawin yung pandesal. Lapag mo na. Tangina, parang feeling ko ang ganda. Habang tinutusta mo yung tinapay, gawin ko na, assembling ko na yung etong kaldereta namin, ay sasama namin sa pag-serve mamaya. Initing ko na to sa microwave. Tapos, syempre, almusal ng Pinoy, hindi mawawala yung ulam kagabi. Yes! Ay, di mawawala ang kape. Syempre, almusal. Stop! Oh, game na. Game. Yun oh. Pero mo, daw-daw mo yung itlog dyan oh. Hindi ko na-expect na bagay yung danggit sa pandesal. Pero mag-iiba to pag kanin. Sobrang iba to sa kanin. Wala. Sibak. Medyo bias tayo eh. Pero dito kasi tayo nasanay. Do, nasarap yung kanina ha. Lagi kayong mag-almusal, huwag kayong matakot mag-try ng bago. Try niyo yung pandesal sa danggit. Okay guys, thank you so much for watching! Gang gang.